Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Eto na, hiling ni Sik Dizon na ibalik ang tinapyas na pondo ng DPWH. Kinwestiyon ni Amy Marcos. Eto na. Malalaman mo talagang lutang po si Amy Marcos dito. Panoorin po natin ang video ito mga pre. Wait lang. Panoorin natin to. Bigyan po natin ng reaksyon. Real talk lang po, kasi eto nga, nandito tayo na galit lahat ng tao, parang linoloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto kong malaman, real talk konti ha. Tingnan natin kung may kaya bang mang real talk nitong babala na to. Ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo, nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita, takot lahat. Totoo bang meron o hindi? Wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Siguradong sigurado kayo, wala ni isa, zero. Opo. So wala tayong pinag-uusapan, tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So ang ibig sabihin niyan, dati-rati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi ma-delay ang project kasi aabutan talaga ng tag-ulan, hindi ba? Tama po yun. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po yan, Madam Chair. So ang hinaharap natin, talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. Sigurado so, ang po yan. hinaharap natin, talagang malungkot ang first and second and even third quarter, aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang, kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos, madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para kay pa? Ang bisa po noon, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madidelay lang nga po dahil extraordinaryo po itong panahon natin, Madam Chair. At tingin ko po, Sabi ni basahin natin dito sa Luzon, napakadaming galit sa BBM addict. Number 1 na ako, taga Luzon ako. Sinong taga Luzon? Press 1! Press 1 yung mga taga Luzon na naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Press 1! Sige, press 1. Bago tayo mag-move dito sa topic natin. Press 1. Kasi ako, taga Luzon talaga ako. Ang daming taga Luzon na. Ang daming taga Luzon na naniniwala kay PBBM Press 2, press 1 ha. Press 1. Paano yan? Ang daming naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi mo, walang naniniwala, galit. Eto naman, baguhin naman natin. Baguhin naman po natin. Presto po sa mga galit sa mga Duterte. Diyan sa Mindanao, yung mga taga Mindanao sino pong galit sa mga Duterte? Presto po, presto. Sino yung galit sa basurang mga Duterte? Magpresto po kayo. Tingnan natin. Kasi sabi nila, galit daw tingnan natin yung galit naman. Ang daming taga Mindanao nagalit sa mga Duterte Paano na yan? Ang daming taga Mindanao na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, and syempre, ang dami ring taga Mindanao na galit sa pamilyang Duterte. Paano na yan? Akala ko ba maraming galit sa mga Marcos? Bakit ang daming nagugustuhan ang pamilyang Marcos at marami ring galit sa mga Duterte na taga Mindanao? Wala pala tong mga to. Napahiya? Sige. Mag-comment ka pa ng pantanga. Ikaw lang din yung mapapahiya niyan. Di ba? Kami, taga Mindanao po kami. Pero suportado po namin si PBBM at binabasura po namin ang mga Duterte. Di ba? Sino yung nakakita nung nag-vlog ako dyan sa Davao? Inisa-isa ko yung mga daan. Ang dumi ng Davao City.
Tapos wasak-wasak pa yung mga kalsada. Di ba? Wala kayo. Ang bilis mong masunog, boy. Pahiya ka agad, ano? Tuloy tayo dito. Tuloy po tayo sa topic natin. Prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikalawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3 quarters worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala. Alam mo kasi, sa panahon kasi ni Digong, nagkaroon ng korupsyon sa DPWH, okay? So, isa-isa na nilang tinatanggal yung mga hindi nila pinagkakatiwalaan. Okay? Isa-isa na nilang tinatanggal yan. 'Di ba? So, hindi mo naman pwedeng tanggalin lahat. Kung itong isa na to matino naman, bakit mo idadamay? Nag-iisip ka ba? May utak ba tong senadora natin na to na wala nang ginawa kundi kontrahin yung administrasyon? 'Di ba? Hindi ka na nakakatulong eh. Basura ka na eh, para kang si Ruben Padilla eh. Hindi ka na nakakatulong. Diba? Parang ang yung mga sinasabi mo dyan, parang ikaw pa yung galit. Ano yan? Galit na galit? Ha? O nagdadrama? Nagdadrama ka? Naku, Amy Marcos, mag-isip ka kung may isip ka. Ha? Hindi mo pwedeng idamay lahat. Kung wala namang kinalaman yung isa, bakit mo idadamay? Tanga talaga eh. Bobo. Ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Yun lang po. Salamat po if I may just respond to that. Sunog si Amy dito ngayon eh. Sunog to ngayon, tama. Po ma'am, unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Oo. Hindi po talaga pwedeng himinto. Pero yung sinasabi ni Amy Marcos dito, parang sinasabi niya huminto na lang kasi wala pala kayong tiwala sa isa't isa eh. 'Di ba? DPWH pa ihinto yung trabaho, di wasak yung Pilipinas niyan. Alam mo na, Amy, bobo kasi. 'Di ba? Tanga. Grabe, hindi nag-iisip. DPWH. Titigil na sa trabaho. Sa seryoso. Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH. Habang ginilinis natin ayon sa utos ng Pangulo, ang departamento, hindi po... Yun, nililinis. Amy ha, nililinis. Ayon sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ha. Nililinis. Paano na yan, Amy Marcos? PBBM mismo yung nag-utos na linisin ang DPWH. Kasi diyan, maraming mga dutai dyan. Ha? Na mga kurap. Ang departamento, hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya nitong nakaraang third and fourth quarter. So we are doing the best we can given the current situation, Mr. Chairman, Madam Senator. Yes, Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Yes! Pero, yung explanation mo, parang, ganun yung sinasabi mo. Okay? Pero wala din namang sinasabi si Vince na ikaw mismo yung nagpapahinto. Wala, minention ka ba? Diba, sa pagkakaintindi ko dito sa video ito, wala naman pong sinabi si Vince Dizon na pinapahinto nyo. Ha? Ini-explain niya lang na hindi po pwedeng huminto ang trabaho nila dyan sa DPWH. Ini-explain lang. Ha? Explanation lang yun. Ang bobo mo. Pinamamadali nga namin. Ikaw ang humihinto. At saka hindi po pwedeng madaliin ang trabaho dyan sa DPWH kung yung DPWH na yan ay medyo nasisira dahil sa mga Duterte. Dahil sa mga kawatan. Hindi po pwedeng madaliin. Dapat may proseso, dapat dahan-dahan at dapat detalyado. Hindi po pwedeng madaliin yan, Amy Marcos. Ha?
Ano ka ba? Tangang senador na to. Pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadali nga namin. Jesus, Marius. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Oh, wasakin mo, Vince Dizon. Hindi po ako papalit-palit ng sinasabi, Madam Chair. Ako po, iulitin ko, nagpunta lang po ako dito para ibahagi sa bicameral conference yung nakikita po naming epekto nung pagpasa ng third reading version ng Senado. Yun lang po. Ngayon, nasa Senado na po yan at nasa bicameral conference, nasa Kongreso, kung paano po magpo-proceed dito. At yun naman po, syempre, tatanggapin lang naman po ng ehekutibo kung ano man po yung decision na yan. Maraming salamat po. Oh, so yun yung video ha. Sunog si Amy doon mga pre. Ha? Wala naman sinabi si Vince Dizon na pinahihinto niyo kasi yung ganito ganyan bla bla. Wala naman, di ba? Nag-i-explain lang yung tao. Tapos sinalo agad niya Amy Marcos na wala naman kami sinabi na pinapahinto. Pero kung pagbabasihan niyo yung explanation ni Amy Marcos, parang ganun yung sinasabi niya, di ba? Oh, hindi niyo maiintindihan to mga dides, bobo kayo eh. Oh, dyan lang kayo ha. Ano daw, nakakainis si Amy. Nagiging knucklehead na siya. Ay, okay. Oh, kayo mga pre, anong reaction nyo dito sa kabubuhan ngayon ni Amy Marcos? Oh, comment down below mga pre para naman po mabasa natin yung inyong mga komento at reaction. Yan.